Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Magbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon. Ito po sa pagitan ni Oshiki Foster kontra Stephen Fulton. Didipinsahan po ni Foster ang kanyang WBC World Super Featherweight title kontra po sa kasalukuyang World Champion ng Featherweight Division na si Stephen Fulton. Ang kalapit schedule ay sa October 25, 2025 gaganapin sa MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, United States of America. Sa labanan na ito tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawin na comparison detalyado na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inanyayahan ko rin po kayo na panuorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman at hindi lang po kaalaman ang inyong makukuha dyan kundi mga basihan na rin po na posibleng makapagbibigay influensya sa inyo lalo na pagdating sa inyong desisyon kung sino ang inyong papaboran, Fulton ba or itong si Foster. Bagamat ang sports speech ay naghahig ng prediction, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana supportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports PH kung wala rin po kayo, mga idols. Kaya naman, simulan na natin ang ating talakayan. Alamin na natin ang mga background dito sa mga kabilang panig. Dahil yan po ang ating gagamiting referensya mamaya, doon naman sa ating gagawin na comparison. Natunahin natin sa panig ng challenger na si Stephen Fulton. Bilang isang professional boxer, si Fulton po ay may impresibong kartada, 23 wins with 8 wins coming by way of knockout. May isang talo at wala pang naitalang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, knockout, technical knockout, ang kanyang sinapit. Sa ngayon, may edad na 31 anyos, itong si Stephen Fulton at ang height, 5 foot and 6 inches na may reach na 70.5 inches. Orthodox ang stance na may knockout ratio 34%. Last fight, February 1, 2025, rematch kay Brandon Figueroa na kung saan nakataya ang WBC World Featherweight title. Panalo si Fulton by unanimous decision. Mga idol, rematch po ang nangyari sa kanila ni Figueroa kasi noong una lang pagharap sa Super Bantamweight Division, panalo si Fulton by decision at sa rematch dito na sa Featherweight Division, panalo ulit itong si Fulton by a decision. Ngayon, dadako naman tayo sa eksperyensya o karanasan itong si Stephen Fulton. Mga idol, nag-world champion or nag-unified world champion sa Super Bantamweight Division at kasalukuyang world champion sa Featherweight Division. So, 2 division world champion itong si Stephen Fulton. Sino-sino mga nakasagupa nito si Stephen Fulton na kung saan nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. Mga idol, isa sa tumatak sa isipan ko yung laban nila ni Naoya Inoue, yung tinaguring na monster ng Japan. Bakit? Doon siya nakatikim ng pagkatalo. Oo. Natalo siya sa isang matinding pagkatalo na kung saan nagbigay challenge sa kanya. Paano siya makabangon, paano siya makarecover. At yun na nga mga idol, masasabi ko matindi ang determination ni Fulton kasi nga nakarecover at nag-world champion ulit. Dagdag na rin natin mga idol sa mga nakasagupa dati ni Fulton kapag bibigay sa kanya ng magandang karanasan. Angelo Leo. Itong si Angelo Leo, nag-world champion din po yan. Brandon Figueroa. At si Carlos Castro. Brandon Figueroa, aggressive boxer to yun mga idol. Oo. So, ngayon, dadako naman tayo sa skills ni Stephen Fulton para sa Dong Sports PH all-around boxer. Ibig sabihin, halos lahat ng galaw mayroon kay Fulton. Pressure party style, offensive style, brawler style, counter-puncher style. At may husay at galing din ito pagdating po sa teknikala na suntukan. May husay sa opensa, may galing pagdating po sa depensa. Taglay ang hand speed, volume sa pagbato ng mga suntok, maliksi na galawan, timing, accuracy. Sa durability, marunong man-knockout. Ngunit matindi po ang determinasyon ng isang Stephen Fulton. Ngayon, dadako naman tayo sa panig ng kasalukuyang kampiyon ng Super Featherweight Division na may hawak sa WBC, Oshiki Foster. Bilang isang professional boxer, si Foster naman po ay may impresibong kartada. 23 wins with 12 wins coming by way of knockout. May 3 talo, ngunit wala pa naitalang tabla. Sa kanyang 3 pagkatalo, sa puntusan lamang ito natatalo. Sa ngayon, may edad na 32 anyos at ang height, 5 foot and 8.5 inches na may reach na 72 inches. Orthodox ang stance na may knockout ratio
52.17%. Last fight, November 2, 2024, rematch kay Robson Consicao na kung saan panalo itong si Usyke Foster by split decision. So 1-1 sila na Consicao. Kasi mga idol, nung una lang pagharap talo si Foster by split decision. Sa rematch, sa panalo naman si Foster by split decision din. Ngayon dadako naman tayo sa experience o karanasan itong si Usyke Foster. Mga idol, nag-world champion ito noong 2023. Nakasagupa nito si Ray Vargas na kung saan nakataya ang vacant WBC World Super Featherweight title. Panalo itong si Usyke Foster sa laban kay Vargas by unanimous decision. Nadipinsahan ni Usyke Foster ang kanyang titulo kontra Eduardo Vargas. Si Eduardo Vargas po ay isang knockout artist pero ni-knockout po yan ni Foster sa later rounds. Nakasagupa din niya si Abraham Nova, panalo si Foster by split decision. Robson Consicao noong 2024, dalawang beses sila nagpangabot na kung saan may score sila na 1-1. At sa skills naman ni Usyke Foster, mga idol, all-around boxer din po ang galawan nitong si Usyke Foster para sa Dong Sports PH. Halos lahat ng galaw mayroon din kay Foster, pressure, defensive, brawler, counter, puncher style. Ngunit may husay din ito at galing pagdating sa teknikala na suntukan. Mga kalkuladong galawan, husay sa pagpapanatili din sa distansya, footwork, moving around in and out, ganyan. Timing, tapos may power, accurate din kung bumabato ng suntok sa depensa, may husay din. Sa durability, masasabi kong may tibay din po itong si Usyke Foster kasi natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawin na comparison. Mga idol, parehong Amerikano, itong dalawang maglalaban na kung saan magpangabot sa sariling bansa. So, ibig sabihin, nasa neutral ground itong dalawa, nakadepende na lang kung kaninong promosyon ang may hawak dito sa laban na kung saan posibleng may konting advantage kung sino mang promosyon ang may hawak dito sa dalawa mga idols. So ngayon, dadako naman tayo sa division. Super featherweight division kontra featherweight division. Diyan mga idol, masasabi kung madala ni Fulton ang kanyang durability, madala ni Fulton ang kanyang galaw, buong galawan, lexi, timing, accuracy, volume punches, may tsansa ito. Tsansa ang maibibigay ko, tsansa na mananalo sa pamamagitan po ng puntusan. Dahil magaling nga po itong si Fulton pagdating po sa puntusan. Napakasipag nito bumanto ng mga suntok. Ngunit, sa sitwasyon ngayon, dahil siya po ang tumaas ng timbang, natural sa timbang, itong si Usyke Foster, mga idol, delikado din si Fulton dyan. Kung di niya madala ang kanyang durability. Dahil yun ang pinaka-importante, durability at ang skills. So, dito sa sitwasyon na yan, may advantage konti, siguro 55-45 in favor of Usyke Foster. Yun, may advantage po si Foster. Matalas timbang yan eh. So, ngayon, dadako naman tayo sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Kumbaga, dadako tayo sa physical na appearance dito sa dalawang maglalaban. Mas matangkad po ng 2.5 inches yung Usyke Foster. Take note, all-around boxer ito. Ibig sabihin may kahusayan pagdating po sa suntukan na pinapanatili ang distansya. Reach 72 inches. Malaking tulong po yan, lalo na sa sungkit-sungkit na suntukan. Sa knockout ratio, umaabot po ang knockout ratio ni Foster sa 52.17%. Knockout ratio naman itong si Stephen Fulton ay umaabot lamang sa 34%. So, height, reach, power, may lamang si Usyke Foster. So, height and reach advantage, power advantage nitong si Usyke Foster, mga idols. Ngayon, dadako naman tayo sa activity proactivo, sa experience. Para sa akin, mga idol, is 50-50. Dahil hindi na rin po basta-basta ang pinagdadaanan itong si Stephen Fulton. 50-50 sa experience. Sa skills, 50-50 pa rin. Parehong all-around boxer. Di malayo na ang labanan na ito ay magiging chess match. Pues di malayo yan mga idol na ganun ang mangyayari sa laban. So ngayon, nandoon kay Foster ang height, reach, power, natural sa timbang, tapos
all-around boxer. Nandoon naman kay Fulton ang liksi, volume punches. Yon ang kay Fulton po mga idols. Napanlaban dyan kay Foster. Dito sa labanan na ito, mas maliksi si Fulton. Kung madala lang niya yan doon sa Super Featherweight Division, mas maliksi si Fulton, mas volume puncher si Fulton, ikumpara dito kay Oshiki Foster. Oo. So ngayon, sinong Yamado? Yamado po dito si Foster. Siguro mga idol, hindi ko ilayo yan sa 55-45. Hindi ko maibigay sa inyo ang 60-40. 55-45 po mga idol. It means napakagandang laban nito. Pautakan ito kung sino po ang may magandang strategy or kung sinong strategy or kaninong strategy ang maging epektibo sa laban na ito ay siyang mananalo sa laban. Napakagandang laban nito mga idols. Oo. 55-45 in favor of Foster as a respect bilang world champion. Oo. Dahil dayo sa division itong si Fulton, so yun nga, 55-45 lang ang maibibigay ko. Hindi ko mailagay sa 60-40 mga idol. Oo. Kaya kung walang titulo itong dalawang maglalaban, 50-50. Nandoon kay Fulton ang quantity, which is siya po ang may maraming ibinabatong suntok. Si Foster naman po timing, accuracy ang mayroon sa kanya. Timing lang ito sa pagbato ng suntok, accurate, at syempre mga idol, yung power which is kalamangan ni Foster po yan dito kay Fulton na kung saan mas mataas ang knockout ratio nitong si Foster kumpara kay Fulton. Oo. So yan mga idol, 55-45 in favor of Oshiki Foster. Ngayon dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, Oshiki Foster by technical knockout. Kasi yun dapat ang kanyang gagawin. Lalo na't volume puncher si Fulton. Kasi delikado sa puntusan si Foster dyan. Maraming bumato si Fulton na suntok Delikadong although hindi ko naman masabing ma-outback si Foster dyan, pero yung dami ng suntok nitong si Fulton, isa yan sa makakatulong kay Fulton pagdating po sa puntusan. Dahil dito sa pro fights, ang titingnan kasi ng mga horado ay ang quantity at quality. Paano ba malalaman na di kalidad na suntok yung tumama? Mga idol, sa pagkakaalam lang na ng sports PH, yung malinis na patama, yung impact ng patama, yun yung quality. Tapos yung quantity, sa dami ng binato mo ng suntok. Either yun ay tumatama o hindi, basta quantity. Tumatama na solido o hindi, puntos pa rin yun. Oo. Basta sumagi sa dibdib, mukha, kahit pa hindi yan ininda, kung tumama, puntos yan sa mga mata ng horado. Oo. Ngayon, dito mga idol, kailangan talaga ni Foster ang knockout win kung nais niya makapayo sa panalo. Kasi pag nawala sa puntusan, naku po, hindi biro po ang dami ng ibinabatong suntok ng si Fulton. Volume puncher ito. Delikado sa puntusan. Ganon pa man. Pabor pa rin ako kay Foster na mananalo sa pamamagitan po ng puntusan. By unanimous decision or split decision. Gamit ang height and reach advantage, ang kanyang skills as all-around boxer, na yung power na kung posibleng magiging dominado sa laban, maging dominante sa laban dahil sa power at syempre yung skills nan po mga idols. Yan po ang aking pananaw sa laban. Pabor ako kay Oshiki Foster. Pero dahil sa ating comparison is 55-45, gamit ni Fulton mga idol ang hand speed, liksi, delikado si Foster sa puntusan. So ibig sabihin, kung manalo si Fulton dito is unanimous decision, split decision, majority decision. Gamit ang liksi, hand speed, volume punches. So sa puntusan, posibleng mananalo itong si Stephen Fulton, which is malimit po yan sa mga laban ni Fulton mga idols. Ngayon, may chance bang makapagpa-knockout itong si Fulton sa laban kontra Foster? Ang kasagutan po ng Dong Sports PH dyan, this is boxing, anything can happen. Bagamat hindi kilala knockout artist si Fulton, bagamat nakilala si Fulton sa husay sa puntusan, pero
may tendency, may posibilidad. Dahil ang laro na ito o ang labanan na ito is combat sports. Malay natin, matsambahan na ni Fulton sa kahinaan itong si Osiki Foster. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, yun nga, di ako kumbinsido. Kung mananalo man si Fulton dito, puntusan. Which is yun ang aking prediction. Oo, kung sakasakaling manalo si Fulton, by unanimous decision, split decision, majority decision, posible. Yun nga, gamit ni Fulton ang hand speed, lexi, timing, volume punches. Gamit niya yan. Pero yun nga, hindi ito maging madali sa panig ni Fulton dahil all-around boxer din po ang kanyang katunggali. Unlike sa laban niya kay Brandon Figueroa, alam na niya yung galaw ni Figueroa. Pressure partner brawler lang si Figueroa. Pwede niyang takbo-takbuhan. Ito, marunong ding tumakbo tong kanyang katunggali. Oo, so nakadepende ito sa kung sino may mahusay or epektibo na strategy sa laban po mga idols. Oo. Kabang-abang din na laban to. Magandang laban to mga idol. Oo, magandang laban to. Hanggang dito na lamang ito po ng Sports PH. God bless po sa ating lahat.